Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa ating pong sama-samang panalangin, isama po natin ang pasasalamat ni Wilfredo and Cristina Pascua, Juliet Herrera, Darlie Gemma Rio Gelon, Mendoza and Manaloto family, ni Ivy Brihino at buong pamilya, gayon din ni Resel and Romel Espanya and family. Gayon din po para sa natatanging kahilingan ni Resel, Romel Espanya, Rosel Tiboyo, Paulo Jose Talon, Jericho Rey San Felipe. Para sa kagalingan ni Honesto Palma, Estelita Mendoza, Arivil Manaloto, Gemma Lipon, Margarita Isabel Lloyd Omani, at buong pamilya, gayon din ni Flor Panoso. Para sa kapayapaan ng kaluluwa ng mga yumaong Joanna, Herly, Buena, Asuncion, Rafael, Erlinda, Joey, Cheche, Francisco, Jayden, Jose, Leonarda, Fausta, Luis, Johnny, Milania, Maria, Guillerma, Bida, Teresa, Julia, Federico, Angela, Alfredo, Carmen, Paula, Pelagio, and Angelito, at lahat ng kaluluwa sa purgatorio. Panawagan ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP para sa sama-samang pananalangin. Samahan ninyo kami, O Panginoon naming Diyos, sa patuloy naming pakikipaglaban sa pinsala na dulot ng pandemya ng COVID-19. Ganon din sa mga kaganapang pampulitika na nagdudulot ng pagkakawatak-watak ng aming bansa. Alam po ninyo kung gaano katindi ang aming pangangailangan na magkaisa upang labanan ang kaaway naming hindi namin nakikita na nagdulot na ng matinding pahirap sa amin at ng pagiging walang kasiguruhan sa aming buhay. Malawakang pagkalat ng impeksyon ng mga napupuno ng mga pagamutan, pagkawala ng hanap buhay, gutom, malawakang pagkalugi ng mga negosyo at kamatayan. Idinadalangin namin ang aming mga lingkod bayan, ang mga taong nasa pamahalaan, lalo na yung mga nananatiling matuwid at nagpapatuloy maglingkod na may tunay na malasakit at pagmamahal sa aming bansa. Ingatan mo po sila, Panginoon, at bigyan sila ng tapang na manindigan para sa katotohanan at katarungan. Naway ang krisis na dulot na ito ng dulot ng pandemya ay maging daan ng pagbabalik loob at pagbabago ng aming mga puso. Magturo nawa ito sa amin na mga panindigan kami, higit pa sa mga personal at mapolitikang interes namin, at madala namin ang lahat naming mga pagsisikap para sa kabutihan ng lahat. Naway gabayan kami ng iyong espiritu na tumugon na may awa at pagmamalasakit sa mga dukha, ang mga walang-wala, at ang mga lalong nangangailangang sektor ng aming lipunan. Sapagkat alam namin na anuman ang gawin namin sa mga maliliit naming kapatid, ay ginagawa namin sa inyo. Amen. Mga kapatid, sama natin sa ating pananalangin ang ating pasasalamat din at natatanging kahilingan ng mga sumusunod at ng kanilang pamilya. Rafael, Flor, Odette at Tibet Eugenio, Brian at Jasmine Yu, Pamilya David at De La Cruz, Leo at Celestina at Ana Martillo, Rosmar Paming, Cecily Rivera, Dennis at Nelly Santos, Danilo Sebastian, Emily Sebastian, Alex at Chimag Darbo, Michelle Esteban, Nante at Marisa De La Cruz, Aurora Silungan, Lourdes Hilario, Juliet Soli de Rosario, Elma Lagbador, Jean Silungan, Noel Zeni Galvez, Dr. Marat Marie Tolentino, Dr. Abetsay Manaa, Ana Carmela de Guzman, Vidal at Marieta Querol,
Ricket Avic Magpo, Celia San Felipe, Edgardo Aida Cunanan, Renet David de Leon, Aida F. Resurrection, Alicia Arcega Villacrucis, Antonio at Evelyn Salazar, Seri Silin Dominic Nicolas, Cesar at Lolita Nicolas, Larry Teresa at Ramon Valenzuela, Marlo at Mary Grace Riado, Edwin at Aida Gumapas, Antonio at Victoria Sanchez, Christopher at Janet Lo, Janet E. Pascual at Didi ng EDB Community, Milady Gonong, Reverend Father Opino Pensuli, Bishop Dennis Pilarojo, para sa kaligtasan ng mga sumusunod at ng kanilang pamilya, mga kasapi ng Life Columbus Original Council, 6737 ng Bustos at ng Catholic Women's League ng Lawak May Kawayan, mga mananampalataya ng Barangay Pulo, San Rafael at ng Barangay Cambao, Bustos, Lito at Karen Bernal de Dios, Edwin at Josie Lazaro, Mark Joseph Bailon, Mark John Gabriel Gutierrez, Mark Jason Sunit, mga manggagawa sa Philippine Ports Authority Head Office and PMO, Victor at Divina MC, Dina Saavedra, Jody Tayara Marfil, Nick at Evelyn Rivera, Pining Villanueva, Camila Lazaro Aquino, Jen Tamani, Rueda Villedo, Arman at Amy Isma, Architect Bernard at Eda de Guzman, Juliet Doris Pilehera, Josie Brillantes, Amy Ferry Manalo, Denilyn Bunag, Susan Lubaday, Pamilya Litunua, Emelita de la Cruz, Gima Jonah Linden, Yvette Barrera, Gigi Bautista Alejandro, Ivy Lorraine, Jaime Joven Cruz, Maria G. Adap, Dr. Ken Adap, Dr. Unaiza Katrina Molera, Dr. Caroline Enriquez, Dr. Adat Yvonne Guevara, Dr. Chester Calapis, mga doktor at medical staff ng Our Lady of Fatima Hospital sa Valenzuela City, Santo Niño Hospital sa Bustos, ang mga Rodriguez Memorial Medical Center sa Marikina City, Region 2 Trauma and Medical Center sa Mayumbong, Nueva Vizcaya, Berhino Hospital, Skyline Hospital at Guadalupe Hospital ng lungsod ng San Jose del Monte. Lahat ng mga frontliners sa pagsugpo sa pagkalat ng salot na COVID-19, kaya hindi ng mga kawani ng pamahalang nasyonal at lokal, lalo na ng lungsod ng San Jose del Monte. Para sa kagalingan ni Anita Lopez, Eloisa Villamil, Eric Amaroy, Corazon Rodriguez, Alicia De Vega, Aris Ann San Miguel, Jose Inat, Timoteo Rivera, Capistrano Mandegro, Samantha Osea, Judith Santiago, Maria Maravilla, Cielo del Mundo, Quirino Cristobal, Corazon Donato, Adriano Santos, Lito Soriano, Enrico Villanueva, Benjamin Valerio, Rami Banaag, Dolores Rojero, Feli Victoriano, Lucinita Pami, Renaldino Naguador, Minda Saison, Reggie Garcia, Samingal, Dr. Harold Danil, Alvin David, Ricardo de la Obelia, Danilo Francisco, Arthur Cruz, Neil Francis Navarro, Dave Mark Cruz, Jet Marcelo, Jean Claudia Neves, Marco de Leon, Carlin May Oquiza, Dr. Benjamin Miranda Jr., Ruben Aguirre, Eliseo de Guzman, Daniel Babaran, Rueda Agbayani, Maria Victoria P. de Rosario Pamilya, Delfina Moraleda, Junice Gomez, Ferdi Rosas, Roberta Labus, El Ranches, Lizelle Parchamento, para sa kaarawan ni na Emma Tigas, Ludi Alonso, Dylan Magana, Mary Cabrero, Medi De Leon, Camille Lopez, Maverick Ignacio, Ading Leoncio, Winnie Dionisio, Rosa Limangon, Mary Rose Miranda, Julie De La Cruz, Lori Tugade, para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Ricardo Cedonia, Viviana, Gil Sila, Isabella, Leticia, Evelyn, Puloy, Dean, Raquel, Frederick, Nelson, Nicolas, Eric, Alfredo, Maura, Roman, Andres, Epifania, Rufo, Celia, Marisa, Flor, Jaime, Ima Concepcion, Maria Teresita, Nestor, Atanasia, Susana, Protasio, Domingo, Maximina, Alejandro, Enriqueta, Brian Angelo, Maricel, Jose, Pilora, Romeo, Felino, Pedro, Felisa, Lucila, Justin, Roy, Sofia, Domingo, Rosa, Jocelyn, Daisy, Romel, Jose, Ricardo, Maria, Antonia, Marie Mercedes, Mark, Marlene, Agustin, Felicidad, Magdalena, Jose Pepito, Antonin, Malu, Nemesio, Cesar, Minerva, Dennis, Alberto, Belenchito, Evangelina, Veronica, Felino, Juanita, Marina, Gaspar, Purificacion, Marty Will, Edna, namayapang mga rektor ng Diocese ng Malolos, at hindi ng mga doktor at frontliners, at mga naging biktima ng salat na COVID-19. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin.
Mga kapatid, tinipon tayo bilang kanin ng ng Diyos, kaya lumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapagaliayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluglo ka sa kanan ng Diyos, Ama, para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ang madaming makapangyarihan, ang iyong sambayan na naway tuwangan, ang ulirang pamumuhay pagdalang ni Santo Domingo, maging tagapagtaguyod nawa sa aming katapatan sa iyo, ang namuhay bilang tagapangaral na maasahang katotohanan mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Habakuk. Hindi ba't ikaw ay walang hanggan, o Panginoon, Diyos na kabanal-banalan at walang kamatayan? Itinalaga mo ang mga taga-Babilonya upang kami parusahan, o batong matibay, inilagay mo sila upang kami pahirapan. Ikaw ay banal, ayaw mong tumingin sa kasamaan. Hindi mo matatagalang tingnan ang kalikuan. Bakit mo pinapayagan ang mga taksil? Bakit mo pinababayaang apihin ang mga taong higit na matubig kaysa kanila? Ginagawa mo ang mga tao na parang mga isda sa dagat, gaya ng mga nilikhang gumagapang na walang namamahala sa kanila. Iniaahon sila sa tubig sa pamamagitan ng bingwit. Hinuhuli ng lambat at pinagsasama-sama. Pagkatapos, nagdiriwang sila at nagsasaya. Kaya't nag-aalay siya ng mga handog maging sa kanyang lambat at sinusuot niya ito ng mabangong kamangyan. Sapagkat dahil dito ay nakapamumuhay siyang maginhawa at laging masagana ang kanyang pagkain. Magpapatuloy ba siyang gumamit ng tabak at walang awang papatay habang panahon? Ako'y tatayo upang magbantay at lalagay ako sa ibabaw ng kuta upang marinig ko kung ano ang kanyang sasabihin sa akin at kung ano ang isasagot niya sa aking daig. At ito ang tugon ng Panginoon. Isulat mo ang pagitain. Isulat mong malinaw sa mga tapyas ng bato upang madaling mabasa at ibalita sa lahat. Sapagkat hindi pa dumarating ang takdang panahon upang maganap ang pagitain. Mabilis na dumarating ang wakas. Hindi ito maliliban. Ngunit tiyak na magaganap kung ito may nagtatagal. Masdan mo ang hambog ay mabibigo sa kanyang kapalaluan. Ngunit ang matuwid ay mabubuhay sa kanyang katapatan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tanang sa iyo'y dumudulog ay tunay na nalulugod. Tanang sayo dumudulog ay tunay na nalulugod. Dapat kilalaning haring walang hanggan itong Panginoon. Kanyang itinatag yaong kanyang trono upang doon humatol. Ang pamamahala niya sa daigdig pawang naaayon. Sa mga tarungan niyang pagpapasya bilang isang hukom. Tanang sayo dumudulog ay tunay na nalulugod. Ikaw poon ang tagapagtanggol ng api-apihan. Sa gitna ng gulo at mga panganib ay kutang matibay. Lubos ang tiwala ng kumikilala sa iyong pangalan, sapagkat wala pang dumulog sa iyo na iyong tinanggihan. Tanang sayo dumudulog ay tunay na nalulugod. Sa ubi ng awit ang hari sa Sion, ang Diyos na dakila. Ang ginawa niya ay ating ipagbunyi sa lahat ng bansa. Ang nahihirap ay hindi nawawaglit sa kanyang gunita.
at ang nagpahirap sa kaawa-away kanyang sinusumpa. Tanang sa'yo dumudulog ay tunay na nalulugod. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa'yo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit ang isang lalaki, lumuhod sa harapan ni Jesus at ang sabi, Ginoo, mabag po kayo sa anak kong lalaki. Siya po'y himatayin at tubang nahihirapan kung sinusumpong, sapagat madalas siyang mabuwal sa apoy o kay mahulog sa tubig. Dinala ko na siya sa inyong mga alagad, ngunit hindi nila mapagaling. Sumagot si Jesus, lahing walang pananampalataya at matigas ang ulo, hanggang kailan dapat ako manatiling kasama ninyo? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Dalhin ninyo rito ang bata. Pinagbikaan ni Jesus ang demonyo at lumabas ito, at ang bata'y gumaling agad. Pagkatapos ay lumapit ang mga alagad kay Jesus at nagtanong ng walang ibang nakaririnig, bakit hindi po namin mapalayas ang demonyo? Sumagot siya, dahil sa kalita ng inyong pananalig, sinasabi ko sa inyo, kung magising lang imalabang ng buti ng mustasa sa inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa bundok na ito, lumipat ka roon at lilipat ito. Walang bagay na hindi ninyo mapangyayari. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, sa ating mabuting balita, pinapakita sa atin ng ating Panginoon ang taong may pananampalataya at ang mga taong hanggang pagiging malapit lamang sa Kanya ang kanilang nasa isipan. Kaya nga po sa ating mabuting balita, medyo pinagsabihan ng ating Panginoon yung lumapit sa Kanya. Hanggang kailan siya dapat manatili na kasama ng mga tao. Kaya nga po ang sabi ng ating Panginoon, kay liit ng pananampalataya at ang titigas ng ulo ng maraming mga tao. Sapagat ang tingin lamang sa ating Panginoon, siya'y nagpapagaling, sapagat siya ay magaling. Nagpapagaling siya sapagat siya'y makapangyarihan. Nagpapagaling siya sapagat meron siya natatanging na kaalaman sa pagpapagaling. Subalit mga kapatid, ang mga alagad ng ating Panginoon, ito rin ang tanong sa Kanya. Bakit po hindi namin mapagaling? Bakit hindi namin mapalayas ang demonyo sa katawan ng ibang mga taong inilalapit sa amin? Kaya nga po mga kapatid, ano ang sabi ng ating Panginoon? Dahil sa kalitan ng inyong pananampalataya. Kaya nga po hinahanap ng ating Panginoon yung mga taong may pananampalataya sa Kanya. Yung mga taong malakas ang pananalig. Subalit mga kapatid, sa ating pong mabuting balita na napakinggan, pinagsabihan din ng ating Panginoon ang Kanyang mga alagad. Sapagat marahil ang mga alagad ng ating Panginoon at yung ibang mga taong kasama ng Panginoon na susunod-sunod sa Kanya, ang nasa isipan lamang nila, sila'y gagaling, sila ay magaling din, sila'y may kapangyarihan din, sapagat nakadikit sila sa ating Panginoon. Kaya nga po wala siyang pinagkaiba doon sa nangyayari sa ating kasalukuyang panahon. Na kapag gusto mong mapasok sa trabaho, o kaya naman kapag gusto mong mataas ng posisyon, ano ang kinakailangan mong gawin? Hindi ka na lamang magsusumikap ayon sa iyong kakayanan. Kundi karamihan sa atin o yung iba sa atin ang gusto, meron ka bang kakilala roon? Ang tanong palagi, malakas ka ba roon? Kaya nga po sa atin, mga kapatid, namamayani yung padrino system. Kaya ka napupunta at napapasok sa isang trabaho o sa isang posisyon sapagat yung nakaposisyon na mas mataas, kaibigan mo, o kaya naman kamag-anak mo, o kaya naman ay talagang kadugo mo. Kaya kapag ikaw ay napunta sa isang posisyon, hindi sapagkat qualified ka, kaya ka napunta dyan sapagkat meron kang kakilala sa loob, sapagkat malakas ka sa mga namamahala. Kaya ito yung sinasabi sa atin ng ating Panginoon sa ating mabuting balita. Yung ginagawa ng mga alagad, hindi po pwedeng-pwede na. Ang sinasabi ng ating Panginoon, dapat may kalidadin. Kaya ang sabi ng Panginoon sa mga alagad na ito, sinasabi ko sa inyo, kung maging sinlaki man lamang ng buti ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa bundok na ito, lumipat ka roon, at ito ay tatanima. Kaya kapag ang mga alagad, nagpapalayas ng mga demonyo,
hindi nila dapat isipin na pinapalayas nila ang demonyo sapagat malakas sila sa ating Panginoon, sapagat ang padrino nila ay ang ating Panginoon. Sa katunayan, ang Panginoon naman talaga ang nakapagpapalayas sa demonyo. Kaya nga po tayong lahat, ginagamit natin ang pangalan ng Panginoon upang nang sa gayon, magapi natin ang kasamaan. Subalit, ang sabi sa atin ng ating Panginoon, ang kalidad ay nararapat naroon. At ano ang parte ng kalidad na ito? Yung kalidad ng pananampalataya ay dapat ding tinitignan. Kaya nga po hindi po pwedeng sapagkat sinasabi natin, malapit tayo sa Diyos, malakas tayo sa Diyos. Ang sinasabi naman sa atin ng ating Panginoon, dapat ang malakas sa iyo ay ang pananampalataya sa Diyos. Sapagat hindi sa ugnayang personal lamang tayo dapat mamayani, kundi dapat meron din tayong malakas na pananampalataya sa Diyos na ating kinikilala. Kaya nga po yung mga alagad, palaging personal yung kanilang nakikita, sapagat ang ating Panginoon palagi nilang kasama. Kaya nga kung tungkol sa ating mga salita na gagamitin ngayon sa kasalukuyan, ang pwede natin gamitin yung ating Panginoon, kabadi-badi na ng mga alagad na ito. Yung mga alagad na ito, ang turing sa ating Panginoon, kaibigan talaga, matalik na kaibigan, bukod sa siya ay kanilang Panginoon. Subalit ang sinasabi sa atin, hindi lamang dapat mauwi sa ganoon, kundi dapat mas lumago sa pananampalataya ang mga alagad, na habang nakikilala nila at nakakasama ang ating Panginoon sa personal na pamamaraan, mas lumalaki ang kanilang pananalig sa Diyos. Kaya nga po mga kapatid, sa buhay natin ay ganoon din, kapag tayo'y lumalapit sa ating Panginoon, maganda yung sinasabi ng ibang kapatid natin na iba ang paniniwala sa atin, na tinanggap na nila ang ating Panginoon sa kanilang personal na pamamaraan, na tinanggap na nila ang ating Panginoon sa kanilang personal na damdamin, sa kanilang personal na isipan, sa kanilang personal na kalooban. Subalit mga kapatid, anong tinuturo sa atin ng ating mabuting balita? Kulang iyon, sapagat hindi lamang sa personal dapat mauwi ang lahat, kundi dapat mas lumago tayo sa pananampalataya sa Diyos. Kaya nga po hindi po pwedeng hanggang personalan lamang. Dapat makita natin yung kalidad ng ating pananampalataya na niukol natin sa ating Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, hindi mo po pwedeng sabihin na ang ating Panginoon ay yung personal Lord and Savior. Sapagat yung ating Panginoon, nung dumating dito, hindi lamang pang personal. Bakit? Kasi kung pang personal lamang, walang maliligtas sa atin. Kasi walang karapat-dapat sa atin. Maliban marahil kay Maria at doon sa iba pang mga santo at santa na nagsumikap sa kanilang pamumuhay. Subalit noong panahon na yun, wala pa ng mga santo at santa, sapagat lahat naman tayo ay iniligtas ng ating Panginoon. Kaya kung pe-personalin ang ating Panginoon, walang karapat-dapat sa atin. Kaya nga po ang ating Panginoon na parito sa lupa, hindi sa personal lamang, hindi personalan lamang, kundi na parito siya para iligtas ang lahat ng mga tao. Kaya nga po communitarian yung dating ng ating Panginoon. Communitarian yung kanyang misyon na tayong lahat ay maligtas mula sa ating pagkakasala. Kaya nga po tayo, tinatawagan din tayo na sana hindi lang tayo mauwi sa personalan, mapalakas natin yung ating paglapit sa ating Panginoon ng may ganap na pananampalataya nang sa gayon. Katulad ng sinasabi sa ating mabuting balita, mapuri tayo ng ating Panginoon at hindi tayo pagbikaan ng dahil sa ating kakulangan ng pananampalataya sa Kanya. Naway lagi natin isa-isip ang sabi ng ating Panginoon sa Kanyang mga alagad. Kung magising laki man lamang ng buti ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa bundok na ito, lumipat ka roon at ito ay mangyayari. Kaya nga po mga kapatid, sa tulong ng mga santo at santa na nauna na sa atin, na nagpakita ng malakas na pananampalataya, lalo na yung santo na ating pinagdiriwa ngayon na si Santo Domingo, nawa, magaya natin ang kanilang pamamaraan ng uri ng pamumuhay, ng uri ng banal na ng uri ng kabanalan na kanilang tinahak dito sa lupa. Nang sa niyon tayo lahat ay makapiling ng ating Panginoon sa Kanyang kariyan, sa ganap na kaligtasan na minimiti ng bawat isa sa atin. Mga kapatid, sa panalangin, lumapit tayo sa Diyos Ama na nagbibigay sa atin ang kapangyarihan sa lahat ng sanglilikha. Sa bawat panangitan ng ating itutugon, walang hanggang Ama, lumakad nawa kami sa gabay ng pananampalataya.
Walang hanggang Ama, lumakad nawa kami sa gabay ng pananampalataya. Ang simbahan at ang kanyang sambayanan naway mapatatag sa pananampalataya at gawing sandigan ang Panginoon sa kanilang mga pagsubok at pagdurusa. Manalangin tayo sa Panginoon. Walang hanggang Ama, lumakad nawa kami sa gabay ng pananampalataya. Ang mga puso ng mga lider ng mga bansa naway huwag maging bato at huwag maimpluwensyahan ng kasamaan ng pagkamakasarili. Manalangin tayo sa Panginoon. Walang hanggang Ama, lumakad nawa kami sa gabay ng pananampalataya. Ang mga taong naging manhid na sa Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Walang hanggang Ama, lumakad nawa kami sa gabay ng pananampalataya. Ang mga taong may dinadalang mabigat na pasanin sa buhay, dahil sa kanilang karamdaman, naway maunawaan ang kahulugan ng kanilang mga pagsubok. Manalangin tayo sa Panginoon. Walang hanggang Ama, lumakad nawa kami sa gabay ng pananampalataya. Ang mga tapat na yumao, naway ligtas na maihatid sa tahanan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Walang hanggang Ama, lumakad nawa kami sa gabay ng pananampalataya. Makapangyarihang Ama, inilalagay namin sa iyong paanan ang aming mga pangangailangan at pananalangin. Nang sa ngayon, nang may pananalig sa iyong tulong at awa, kami ay pagbigyan sa aming pananglitan. Sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tandaan ng bawat puso, pagkatinipid mo. Ngayo'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid upang itong pag-aain ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ang madaming nilikha, ang mga ihahain naming panalangin ay tumayan mo pakundangan sa pakikiusap ni Santo Domingo. Sa katatagang dulot ng paghahain ito, pagtibayin mo ang mga nagtatanggol sa pananampalataya, pakundangan sa pagtatangkilik ng kagandahang loob mo, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang madaming makapangyarihan tulig ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si Santo Domingo ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay niyahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpanggayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaysa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ang madaming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, na iahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos sa hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan.
Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Mga kapatid, ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang naghanap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at Kineris na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo din mga kapatid naming nahinlay nang may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patulihin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay sana mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso. Kay sana mga apostol at ng lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pag-iwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasahin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at iniyo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanarabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tuhayan mo aming pananampalataya at ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito si Kristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang biging. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Oratio Imperata, kaugnay ng COVID-19. Amang makapangyarihan, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan. Ingatan mo kami laban sa COVID-19 na lumalaganap sa kasalukuyan at nagiging sanhi ng kamatayan. Tulungan mo ang mga nagsisipag-aral sa kalikasan at pinagmumula ng salot na ito at kung paano masusugpo ang paglaganap ng sakit na dulot nito. Gabayan mo ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medisina nang mapaglingkuran nila na may puso at kaayahan ang mga may karamdaman at sa mga sangay ng pamahalaan at mga pribadong ahensya na makatagpo ng lunas at solusyon sa salot na ito. Isinasamo namin ang mga dinapuan ng sakit na ito ay mabalik sa kalusugan sa madaling panahon. Kumilos nawa kami sa ikabubuti ng lahat at matulungan ang lahat ng nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maria, takbuhan ng mga Kristiyano. Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel. Ipanalangin mo kami. San Roque. Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz. Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang lakas na dulot ng piging mong banal, ngayong ginugulita sa Santo Domingo, ay lumusa raw ang pakinabangan ng iyong sambayanan, na napadariwa at napamunga sa kanyang pamangaral, at na may matulugan ng kanyang pagdarasal sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo at na. pagpalain kayo ng mga Panginoong Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.